Hello guys! I-share ko lang po kung paano ako magluto ng pansit bato. Ayan guys, fresh yung aming pork meat kaya sinangkutsa ko muna hanggang lumabas ang kanyang mantika at medyo maging firm ang ating pork meat. At ayan, maglagay na tayo ng ating carrots. Malinis naman guys ang aking kamay. I just wash. So ayan, mix lang para maluto na siya. Kaya lang guys, ang ginagamit natin ay butane. Bahala na po kayo guys. Yung portable lang na lutuan, kaya medyo mahina ang kanyang apoy. Pero okay naman siya guys. Nasa pagtatyaga lang. At ayan guys, ang sikat na sikat sa aming lugar, ang pansit bato. Originated from San Vicente, Batu, Camarines Sur. Ayan. But ever since po, kasi batang-bata pa ako, kilala ko na ang pansit bato. Every time mayroon kaming yung tinatawag na sagurang, parang isang pag-aalay, ganon, pasasalamat. Yan lagi ang handa namin. Hindi mawawala ng pansit bato. So, ganyan lang guys kasimple. Igigisa ang meat at ang gulay. At yan guys, nagdagdan na rin po tayo ng pampalasa. Ang ganda ng gulay, diba? Yung Knorr powder. Konti lang po. Kasi ako nga, hindi ako naglalagay niyan. Kaya lang, syempre yung mga kasama ko gusto nila ng may Knorr. So, nilagyan po natin. So, ayan guys. Dapat, para sa akin, hindi nagiging overcook ang ating gulay. Buong mundo makakapanood nito, pansit bato. Para mas maganda pa rin siya at buong mundo talaga. Hanggang Amerika. kaaya-ayan tingnan. At masarap na rin. Luto pero hindi overcook. So ayan, isi-separate ko muna po ang ating ginisang mga gulay para mamaya kita-toppings na lang natin. Para mas maganda ang presentation ng ating pansit bato. Ayan guys. Naghihintay na ang ating mga kasamahan dito sa church kasi sabi namin ang sarap ng pansit na yan. Kahit hindi maraming sahog, napakasarap niya. So, ayan guys, dinagdag natin ang ating pampalasa. Ayan. Kasi naglagay ako ng half doon sa gulay para mayroong lasa. At ngayon, dito sa sabaw, maglalagay naman tayo para yung pansit natin malasa. Ayan guys. Dali lang naman siya iluto. Hindi naman nakakatagal. So, ayan, hinihintay natin kumulo bago natin ilalagay ang ating pansit. At ayan na nga guys, ang ating toasted pansit bato. Kapag ganito na po na nakapak guys, hindi ko na hinuhugasan. Pero yung isang klase, yung parang ordinary, hindi pa nakapak, nakahilira lang yun sa mga tindahan, nakabox. Tapos, syempre, open siya, kaya hinuhugasan ko yun ng bahagya. Pero ito guys, hindi ko na hinugasan kasi nakapak na rin siya. Ayan, ilagay na po natin ang ating pansit bato. At minsan po, hindi rin natin ma-estimate ng eksakto ang ating sabaw, kaya kung medyo kulang, meron na rin po tayong pinainit na tubig, yun na lang po ang idadagdag natin. Kasi mas masarap nito guys, yung medyo may sabaw-sabaw, at dapat kainin after iluto, magkain na kasi pag tumagal pa siya guys, siyempre sisip-sip yung noodles ng sabaw. Mawawala na siya ng sabaw. At ang style na yan guys, kasi ako sanay ng ganyan na medyo may sabaw kasi inuulam niya namin sa kanin. Although carbohydrates na nga siya, kaya lang kinasanayan po na inuulam ang pansit sa kanin. Yan, mayroong sabaw. Dagdagan natin ng konting. Kung sa Chinese, ang sotanghon ay inuulam. Sa atin naman po sa Pinas, ang pansit, lalo sa Bicol region, inuulam yan sa kanin. Pero kahit po sa Maynila at all over na the world na may mga Pilipino, Wow,
kilala po ang pansit Okay. bato. Ayan, mabilis lang po ang Thank you, Lord, for this pagluluto. blessings. At ayan na nga po, luto na siya guys. Lagay na natin ang ginisang gulay or toppings para naman mas presentable siya. Ayan, may kaunting sabaw pa siya. Dapat magkainan agad para may sabaw pa. Ayan ang aking kasama. Hindi naman nakakapaghintay, pero ayan.